Lagyan po muna Bigla. natin ng konteksto. Pakikwento po ninyo, sir, nung panahon na inyo pong nakumpirma na meron pong nag-aabang na arrest warrant po sa inyo pagkatapos ng holiday season. Ayun na nga, kasi nga, because of the case na filed sa akin ng PNP CIDG, ah, napag-alaman natin na merong na-issue kaagad na arrest warrant at natimbrihan naman tayo na yun nga, kasi pinasyal ko yung mga apo ko dyan sa malapit na bansa. Natimbrihan ako na huhulihin daw ako paglanding ko sa airport terminal. So, Opo, meron kasi sir na mga pag-aresto. May mga pag-aresto po kasi na ina-announce sa media. Eh ngayon, kung hindi lang namin nalaman na may mga banta, eh, malamang sa malamang, kung hindi alam ng media, eh talagang secretive yung pagkaka-aresto sa inyo, General, kanina. maaring ganun nga, no? Pero inaasahan naman actually namin yung warrant of arrest. Ang ano kasi dyan, dahil yung kaso ko naman talaga ay bailable, ang plano talaga namin yun, kung merong warrant of arrest, magbo-voluntary surrender ako para ayusin na lang na maayos yung kaso. Pero yun nga, dahil nagpunta ko abroad, ang timbre sa akin ay, yun nga, arestuhin ako pag landing sa aeroplano sa terminal. At This actually, ganun ang nangyari. opo, siya nga ang nangyari. At kanina sir, paglapag niyo pa daw sa airport, sa paliparan natin sa NAIA, hindi rin po kayo nagkaroon ng chance na makausap po yung mga abogado? Pakikwento po sir, yung paglapag po niyo dito sa bansa. Totoo yan, sinalubungan ko ng ating mga kapulisan, yung CIDG, NCR, dyan sa tube ng aeroplano. Tapos binasahan naman ako ng Miranda rights, yung aking karapatan bilang akusado. Pero paglabas namin ng terminal, pag nag-clear namin sa customs saka sa immigration, inaasahan ko na dahil nandun yung mga lawyers ko, ay payagan sila na mag-consult sa akin at makasama maski isa sa kanila kung saan ako dadalhin ng PNP CIDG. So unfortunately, hindi nga pinayagan na makalapit o makausap ako ng aking lawyers. Opo, sir, kayo po ay miyembro, no? Past president ng PMA Class 81, produkto po ng Philippine Military Academy sa inyo pong career sa Armed Forces. Never po kaming nakabalita na kayo po ay na-involve sa anumang irregularidad. Ano po para sa inyo bilang veterano? Ang sinapit po ninyo sa dulo po ng inyong karera na kayo lamang po ay naghahayag ng inyong mga puna sa pamahalaan. Totoo yan, although of course retired na ako, nakikita ko kasi bilang isang Pilipino at bilang dating sundalo na nagserbisyo na matagal sa ating bayan, nakikita ko na kawawa naman yung bayan natin. Marami mga kapwa Pilipino naghihirap. Tapos yung ating mga ibinoto, yung ating mga piniling mga leader, yung ating mga politikong pinagkatiwalaan natin para magserbisyo sa atin, ay iba yung ginawa nila, di ba? Sa halip na serbisyohan tayo, yan, nilapastangan nila, nagnakaw sila. Yung mga dapat na pera gamitin sa mga proyekto para matulungan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga mahirap, ay hindi nagawa. Naging ghost project. Ginamit nila yung pera, nakuha nila yung mga pera para sa pangsarili nila. So, napakasakit isipin yung gano'n nangyayari. Samantalang marami sa ating mga kababayan naghihirap. Opo, bago lang po si Pardon Armar. Sir, you could have stayed silent eh. Meron po kayong kalayaan, no, na pumili na manahimik. Kim-kimin na lamang yung mga puna in your own at hindi po sa publiko at hindi po bumuo ng pangkat yung United People's Initiative para po magpahayag nga ng voice of dissent. Ano bang naging tipping point sa inyo, General? Bakit po kayo umabot sa pakikibaka po na ganito? At totoo yan, retirado na ako eh. Nagsilbisyo na ako sa bayan natin matagal sa Armed Forces, sa active service. Pero yun nga, buong buo pa rin yung aking pagmamahal sa aking bayan
andyan pa rin yung idealismo sa akin, lalo na naghihirap yung ating bayan, tapos may mga naglalapastangan, may mga nagte-take advantage sa ating bayan. So sa akin, hindi katanggap-tanggap yun. So sabi ko, we need to do something. And of course, yun nga, panagutin itong mga nagnakaw, mga naglapastangan, mga nagtaksil sa tiwala ng mga taong bayan. Panagutin sila. Unfortunately, imbes na sila mapanagot, makasuhan, makulong, ako ngayon na yung nga, nagpapahayag ng mga damdamin, yung puot at galit dito sa mga matinding corruption nito. Ako pa yung kinasuhan at dinidetain. Opo, General, mayong gabi si Admar po. Sir, marami daw Gabi, Admar. marami daw pong mga pulis doon sa airport at nakita niyo ba parang overkill naman masyado kayo lang po yung sinasabing arestuhin, pero maraming sabi din sa akin ng mga naging pasahero doon na parang ang daming mga pulis ba? At totoo yan, medyo nagulat nga rin ako sa dami ng mga pulis doon, both uniform saka yung mga plainclothes policemen. Marami, para namang nakakabahala talaga yon. In fact, sabi ko nga, kung talagang voluntary yung magsusurrender naman ako, hindi naman tayo gagamit ng puwersa. So unnecessary sa akin yung napakaraming pulis para lang iserve yung warrant na yon. Pero sir, beforehand sir, nakipag-ugnayan na po ba kayo or inyo pong abogado sa pulisya na considering parang alam nyo na rin na meron ng warrant of arrest na kusa kayong susuko at hindi na needed na ganong klase ng pwersa? Kasi kung kailangan yung mga ganon, pag may plano, heavy, parang na-publicize talaga na kayo po ay dadamputin and hindi rin naman po kayo nagtago at alam din naman po dahil na napabalita nga na babalik at uwi kayo po dito sa Pilipinas. Yun na nga Kaya nga, nung malaman namin na merong plano pala na arestuhin ako, ayaw namin mag-create ng di ba, alarm or skandal doon sa pag-aresto. Lalo't kasama ko yung pamilya ko. So yung mga lawyers ko, at saka yung mga kakampi natin na retired din ng mga pulis, nakipag-coordinate sa CIDG para maging maayos yung pag-serve ng warrant of arrest. Ang hindi rin nila na foresee na ganun pala kadami. Ako rin nagulat talaga na bakit napakarami. Opo. No, ngayon po, kung babasahin natin yung mga sa comment section ng inyo pong pag-aresto, marami pong nagkukumpara. Bakit sa inyo po na nagsilbi kayo sa bansa natin, mahigit 3 dekada po na nagsilbi, kinumpara kayo doon sa mga naging kalaban talaga ng Estado na bakit wala mga ganong klase ng kaso na isinampalaban sa kanila at inaresto ng kagaya na ginawa po sa inyo po, General? Totoo yan, kaya nga katakataka naman, dahil of course, ako ay isang retiradong sundalo na nagserbisyo ng marangal sa ating bansa. Kinalaban natin yung mga kalaban ng bayan, ng bansa, tulad ng mga komunista. Unfortunately, itong mga komunista, nung kanilang anniversary, nung Communist Party of the Philippines, nagmarcha sila dyan sa Maynila. May mga placard sila na yun nga, hinikayat nila mga taong bayan na mag-join ng NPA, yung armadong pakikibaka para ipapagsakin ng ating bansa, gobyerno. Tahimik ang armed forces, ang DND, tahimik yung ating national security, tahimik yung ating police. Walang kinasuhan sa kanila, wala man lang kinosyonan o pinagsabihan. So, parang double standard na nangyari. Ako bilang nagpoprotesta lamang, naghahayag ng mga hinaing, ng hinaing na hindi lang sa aking hinaing yan. I-represent namin yung maraming mga tao rin, mga grupo namin, saka yung mga ordinaryong mga taong bayan. At fortunately nga, ako pa yung kinasuhan, ako pa yung dinedetain. Samantalang yung mga komunista na hayagang inciting, naghihikayat ng sedisyon,
ay hindi man lang pinagsabihan o lalong-lalong hindi kinasuhan. Opo. And meron daw po kayong maghahain din po daw kayo ng reklamo, sir, doon sa mga arresting officer? Yung nangyari kasi doon, because nung binasahan ako ng Miranda rights, yung aking karapatan bilang akusado, kasama doon sa karapatan ko ay right to legal representation o legal counsel. Ngayon, nung mga palabas na kami doon sa terminal, andon na yung mga lawyers ko hindi pinapasok. So sumisigaw yung lawyers na Attorney Topacio, Attorney Garcia, Attorney Magdamo, napapasukin sila para mag-consult ako. Kasi karapatan ko yun legal presentation. Unfortunately nga, hindi pinayagan ng pulis yun na makalapit sila. So, so nag-travel kami na wala akong kasama lawyer o hindi nakapag-consult sa lawyer. Apo, General, sir, huling set of questions na lamang po. Ngayong araw ay nagpa-press con po si Manong Chavit Singson. Sa dulo po ng Okay. kanyang press con, meron po siyang open letter sa Armed Forces of the Philippines, particularly kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Sir, basahin ko lang po yung bahagi ng kanyang liham. Sabi niya, and I quote, "General, even the tricycle driver knows what is happening in our country. It is corruption. If this massive corruption escapes your radar, it could only mean two things. The AFP is blinded or it is ordered to close their eyes. Neither is acceptable. Neither is forgivable to the Filipino people." End of quote. Sir, ano masasabi po ninyo doon sa bahagi ng open letter ni Manong Chavit sa AFP? Yun na nga, parang pinapahiwating ni Manong Chavit na parang nalilihis yung damdamin ng ating armed forces, particular si General Bronner. Pero nung kami ay nakipag-meeting kay General Bronner kasi nung September last year, ayun nga, pinahiwatig namin sa kanya yung hinaing ng taong bayan nilang namin. Sinabi naman niya na siya, armed forces, ay hindi bulag, pipi at bingi. At nararamdaman nila ano yung nararamdaman ng namin sa mga kapwa nila Pilipino, nating Pilipino. So ngayon, malala na lumalala ng lumalala. So yung mga tumitindi yung korupsyon. So yun nga, yung sinasabi ni Manong Chavit, talagang may may tawag dito, katotohanan yon na maski yung ultimong mga maliit na tao tulad ng mga tricycle driver ay galit na sa mga nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa na maaaring hindi nakikita o hindi na nararamdaman ng ating armed forces, particular si General Bronner. Sir, ano po ba ang mga aral na inyo po natutuhan hanggang ngayon sa Philippine Military Academy? Inyo po natutuhan hanggang ngayon sa Philippine Military Academy. Ano yun? Ano yung aral na sinabi mo? Ano po ba yung mga aral na inyo pong natutuhan hanggang ngayon? Bit-bit po ninyo mula po sa inyong time doon sa Philippine Military Academy, especially pag napapasok po sa ganito mga sitwasyon, General, pag nasusukat yung pagpili sa tama o mali. Hindi, yung numero uno dyan, yung integridad, of course, andyan yung honor, integrity, yun ang importante dyan. Lalo sa ngayon, ang armed forces, mayroong sinumpang tungkulin to protect the, of course, people and to protect the state. To protect just somebody else but the people. Kasi, of course, andyan yung chain of command, andyan yung presidente, may line of command. Pero ang sinasabi ng Constitution, ang soberanya nanggagaling sa mga taong bayan mismo. So sila ang taong bayan, sila ang namili ng mga pinuno, ng presidente. So dapat ang armed forces protektahan yung mga taong bayan at protektahan yung state. Yan ang sinasabi sa ating Constitution.
Opo, sir, ano po ang kahihinatnan na ngayon ng UPI? Ngayon pong personally, ang convener po ay may mga kinaharap na hamon. Yeah, okay. Of course, despite yung aking kaso, yung UPI ay tuloy pa rin ng pagpahayag ng mga sentimiento, yung mga protesta na ganyan, na mapayapa, na hindi gumagamit ng dahas at na naayon sa batas, naayon sa konstitusyon. So kami ay tiwala na pagpapatuloy namin yung mga na panagutin itong mga nagkasala o itong mga magkakasala sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga politiko, mga leaders na nandyan sa Kongreso na ngayon uli yung ating budget. Dapat hindi na maulit yun. Saka mapanagot sila, makulong sila, mabigyan ng hustisya yung mga taong co-cavaliers, yung mga graduate. Salita in public, gagaya po na inyong ginagawa, na naghahayag rin po ng suporta sa inyo pong pinaglalaban na General. Okay, sa mga kapwa ko cavaliers, yung mga graduate ng PMA, of course, andyan pa rin yung ating courage, integrity, loyalty. Of course, tayo ay kinikilala sa ating paninindigan. Okay? So ngayon, dahil nalagay sa matinding pagsubok ng ating bayan, marami mga pandarambong, pagnanakaw, dapat yung ating mga kabalyero hindi maging neutral o hindi maging silent sa mga pagnanakaw na ito. Kasi nga, pagka naging silent ka, naging neutral ka, ay complicit ka. Para ka na rin kumampi doon sa mga nagnanakaw. So sana yung mga kapwa ko kabalyero na magparamdam din sila. Alam ko marami sa kanila, marami sa mga classmates ko, marami sa mga kapwa ko kabalyero na merong parehong sentimiento, marehong naramdaman, kanya lang hindi sila lumalabas na kusa. So sana magparamdam sila. Kasi otherwise, kung di sila nagpaparamdam, naging silent sila, ay complicit sila sa mga nangyayaring nakawan dito sa ating bayan. Yun lang.